Nakakatuwa. Nakakarinig kami noon ng Tagalog worship. Tapos lang napapasayaw ko kanina, gumagano kami yun. Nagkakaroon ng tamborin eh. So, alam na nakakatuwa yung Tagalog songs, ano? So, sana once a week, RTW, once a month pala, once a month, not once a week. Nakakatuwa lang music, kantahan ng Tagalog at nakakatuwa. At naintindihan ko lalo yung message, ano? Can you please turn to the person beside you? Sabi mo, good morning. Ngiti naman dyan. Ngiti naman dyan. Sabi mo, ngiti ka naman. Ayan. Pwede mo ba tapikin sa balikat? Sabi sa yung katabi mo ngayon. Sabi mo ka sa kanya, good job. Good job. Job well done. Sabi mo, this week, buhay ka. Sabi mo nga, na-survive mo na naman ang another week. Ano? Sino dito na stress this week? Stress. Very, very stressed. Taas kamay. Ako lang. Okay? Sino dito, yung bang, yung bang pagdating ng Friday, yung bang, ay, salamat Friday na. Taas kamay. Yan. And then yung iba sa inyo, ay, nako, hanggang Lunes, hanggang bahay, may trabaho pa din. Taas kamay. Ayan, ano. Actually, this week na-frustrate ako, na-stress ako, di ko na sinasabi kay Ate Abby nyo. Dahil nga, di ba, nag-layout ka, nagawa mo na lahat ng layout mo, and then, iba pala yung pinapagawa sa'yo. Alam mo yon? Dahil nga magkaiba ng may language barrier, may ibang kasi pinipilit niyang ipaliwanag sa English na ang pagkakaintindi ko, ito yon. Yung pala iba yung ibig sabihin. So, nakaka-frustrate, tama? So, ang ginagawa ko ngayon, frustration, natutuwa ako, meron kang dapat tools na para matanggal yung stress mo. Okay? So, minsan naglalaro ako ng Candy Crush, ba yan? Hindi, golf? Ayan. Nilagyan ako ni Zion si Zion, wala si Zion dito. Okay, nandiyan ba si Zion? May utang pa sa akin ng Generals. Dito ka. Nilagyan niya ako ng Conquer, basta yon, basta games na konti lang naman. Pero alam niyo, minsan nakakatuwa, pag ikaw stress, dapat meron ka ring tools or outlet na kung saan mo rin pagkukunan din ng happiness mo. Okay po ba yon? Kasi para pakiramdam ko, para tayo isang jar na masyadong malakas yung gripo, nauubos yung tubig hanggang sa magkaroon ng depression, stress, and anxiety, dapat meron ka ding fini-fill up. Hindi lang yung Word of God, dapat meron ka ding activity na ginagawa. Okay ba yun? Yung pag-biking, yung pag-motor, yung music, yung pagpunta sa Palawan, yan. Yung mga galing sa Palawan, mukhang refresh, ano? Mga ganyan, kailangan po natin yan, ano? That is why, nako, church, tingin kayo sa akin, nako, always find joy sa ginagawa natin. Always, alamin mo at balik kayo dun sa why. Bakit ba mo ba ginagawa? Okay, pinag-pray mo ito, pero pagdating ng frustrations, bakit parang umaayaw ka na agad? So, pinag-pray mo yan. So, that's why, nako, pwede natin palakpan ang Diyos dahil sa kabila ng ating katigasan ng ulo, nandiyan pa rin yung guidance at yung blessing ng Panginoon. Ano? So, our new series today is about Hua. Okay? Hindi Hua. Okay? Parang marine. Hua. Okay? When every time may mayroong command, Hua. Okay? So, a habit of a healthy heart. Now, question to you. Kamusta ang puso mo? Kamusta ang puso natin? Okay? Iba sa atin, broken-hearted. Okay, iba sa atin naghahanap ng love, iba sa atin na stress, iba sa atin na nagkaroon ng failure, na betray. So, kamusta talaga ang puso natin? Okay ba yun? Now, before we begin, may question ako sa inyo. Sino dito nagsisinungaling? Nagsinungaling. Hindi ko sinabi nagsisinungaling. Okay, magkaiba yun. Nagsinungaling na, taas kamay. How many of you heard lie? Telling lies. Taas kamay. Taas. Walang ibababa. Walang magbababa. Okay? Pag hindi ka nagsisinungaling, ngayon pa lang nagsinungaling ka na. Okay? Ayan. My question to you. Pakibaba na ganyan. Okay? Pakibaba. When you lie, who do you think you lie to the most? Tingin nyo, sino? Sino dito minsan nagsinungaling sa kanilang boss? Yung bang kailangan mong pumasok, pero gumawa ng way, at biglang nagkaroon ng SL, okay? Surprise leave, actually. Yung bang biglang, ayaw pumasok, tinamad ka, and then gumawa ka ng reason para hindi pumasok. Taas ka meron mong ganyan? Okay. Ako, hindi ako nag-SL, pero isa ako sa mga nagko-consinti mag-SL, okay? Guilty by association, okay? So anyway, sino dito minsan nagsinungaling sa kanilang magulang? Taas kamay. Yan, nagsinungaling.
Nagsinungaling sa kanilang mga anak. Minsan, na alam mo, may hiningi ang anak mo, okay, na pwede mo lang ibigay, and then sinasabi mo, ay, hindi pwede. Okay, bawal yan. Okay, and then gumagawa ng way para lang hindi makuha ng mga anak natin yung gusto nila. At gusto mong masunod yung gusto mo. Okay, taas kamay. Nagsinungaling na minsan sa anak. Ako nang minsan. Okay? Okay, sila AJ nakatingin sa akin. Ayan. Si Rhythm nandito. Okay, sino minsan nagsinungaling sa mga kaibigan? Ayan. Yung sinasabi mo, on the way ka na, pero sa bahay ka pa, hindi ka pa naliligo. Di ba mga ganon? Okay, minsan yung oo mo is hindi. Actually, okay? And then later on, yung nag-oo ka, and then nag-compromise ka, dumating yung araw, ang sarap ng hilata mo, tinatamad ka na, and sabi mo, cannot come because I'm not feeling well. Ganun, no? Alam niyo po ba, my question again, balik ako sa question niyo, who do you think you lie to the most? Hulaan nyo. Sino magsabing, sino pwedeng sumagot? Dali. Tingin mo, kanino ka talaga nagsisinungaling? Okay? Alam niyo po ba, according sa psychologist, nagsisinungaling tayo hindi sa ibang tao, kundi sa ating sarili mismo. Okay? Every time you lie, we tell lies, ang pinagsisinungalingan mo talaga, hindi yung ibang tao, yung sarili mo. Okay po ba yun? That is why, sabi ng Bible, in Jeremiah chapter 17 verse 9, the human heart is the most deceitful of all times and desperately what? Wicked. Who really knows how bad it is? Our heart is the most deceitful. Kaya nga minsan madalas ang daming taong nalilinlang sa kanilang puso. Now, nakita ko to kanina, biglang pumasok sa isip ko, nakita niyo ba to? Ayan, di ba? Kanina, actually, 2 weeks ago, nakita ko si Steph, gumaganon-ganon. Okay, sumasayaw-sayaw dyan sa likod ko. Galing nga, nandun ako. Hindi namamatay yung ilaw kahit nagtawaan ng aircon. Tama? Mukhang totoo, tama? Pag gumagalaw. Alam niyo po ba, minsan, yung emotions natin ay parang ganito. Akala mo totoo, pero hindi totoo. Kaya nga maraming taong naloloko sa kanilang emotions, sa kanilang puso. Every time you make a vow or promise, hindi natutuloy. Kaya nga ang daming New Year's resolution, ang hindi natutupad or natutuloy is because yung ating puso, ang daming tinatawag natin, excuses, Kaya nga ang daming ngayon mga broken relationships because they are basing their decisions according to their emotions. Clear? Tama? Akala mo minsan sa mga single, mahal mo siya dahil nga dinadaya ka ng puso mo at nagbe-base ka ng love mo doon sa emotions mo lang, yung pala hindi. Okay pa ba yan? So dapat mga kapatid, dapat alamin mo yung puso mo. Ang problema kasi sa atin minsan, hindi natin tinitingnan yung tinatawag na reality. Okay? Ang gusto natin, baguhin yung habit. Sino dito merong bad habit? Taas kamay. Bad habit. Bad routine. Okay, sino ito merong good routines? Good. Wala. Lahat bad. Grabe, And then yet, alam nating mali o masama, hindi natin kino-confront. Most of the times, church, listen to this, okay? Most of the time, gusto natin baguhin yung habit natin, gusto natin baguhin yung ating perspective, pero hindi natin sinasabi sa Panginoon na baguhin yung ating puso. If you want to change your life, change your what? Your habits. If you want to change your habits, let God change your heart. Okay po ba yun? Dahil nga napaka-deceitful ng ating puso. That's why next week, huwag kayo mawawala sa topic na to. We will talk about the habit of self-examination. Ito yung araw na to. Now, church, tingin sa akin. Tingin sa akin, ha? Madali ba magkaroon ng self-examination or self-evaluation? Sino dito nag-i-evaluate ng kanyang sarili? Tayo sa kamay. When you evaluate, okay, anong ginagawa natin? Minsan may bias. Minsan, ginagawa, tina-translate pa sa ibang language para lang maintindihan. Okay, naku, pag-uusapan natin ngayon yan. And then, church, habang ako nagsasalita, alam mo, naniniwala ko ang Diyos ang kumakausap sa'yo.
Okay? And then, open mo na yung puso mo at maging honest pagdating sa self-evaluation or self-examinations. Next week, we will talk about the habit of simplicity. Naku, huwag kayong mawawala niyan. Kasi minsan, akala ng mundo, the more you have, the more happy you are. Actually, less is more, mas maayos, mas masaya. Okay, so ito laging gusto ng want. I want that, I want that, I want that. Diba? Gusto lahat. Pag ako nakuha ko lahat yan, magiging masaya ako. Actually, church, alam mo, minsan, madalas, mas masaya pag konting meron ka lang. Okay? Tama? Pumunta ka sa buffet, akala mo, sino ka kumakain sa Viking, sa mga buffet, sa mga unli food, mga yan. Sino dito yung palagay mo na nakukuha mo lahat ng gusto mo doon sa binayaran mo? Tama ba yun? Yung binayaran mo, halimbawa 1,000 pesos, dapat kainin mo lahat, okay? Actually, hindi. Hindi ka, kumbaga talo ka pagdating sa isang owner, kumbaga nadidisib ka. So ito minsan, na-enjoy mo na lang yung isang ulam lang, dalawang ulam, taas kamay. Mas masarap. Tapos yung ulam mo, alam mo yung kahit na hindi mga lechon, mga ano, basta yung ulam mo, yung galunggong na mayroong talbos ng kamote, na may bagoong, na may kalamansi, na may sili, tapos nakaganon yung paa. Ay, ang sarap nun, tama? Kaysa sa kumakain, sobrang dami. Church, listen to this. Dapat baguhin natin yung ating perspective na more is more happiness, dapat less. Actually, less is more. Okay ba yun? And then third week, we will talk about the habit of solitude, na minsan, madalas, ibang gusto mo na ng quiet place na makasama ang Panginoon na makilala mo siya. Sunod, we will talk about the habit of sorrow. Pastor John, pangit yung habit of sorrow. Actually, merong worldly habit at merong godly habit. Ang worldly habit of sorrow o sorrowful, worldly sorrow is lead to death, at ang godly sorrow leads to repentance and transformation. Okay, pag-uusapan po natin yan. And also the habit of slowing. Sino ito minsan sa dami ng ginagawa, di mo na alam mo paano uumpisahan mo, paano mo, uunahin mo. Okay, so pag-uusapan po natin sa whole series. The habit of examination. Now, church, if you read in your notes, Psalm 139 verse 20 to 24, ito yung sinulat ni David. Okay? Along the way, nakita ni David yung kanyang puso, yung kanyang sarili, at nagkaroon siya ng self-evaluation. Okay? Sabi niya dito, church, alam nyo, pakiusap ko sa inyo, pag uwi sa bahay, basahin mo yan, gawin mong prayer mo, na parang sinabi ni David dito na, search me, O God, and know my heart. Okay? Test me and know my anxious thoughts, see if there is any, pakibasa? Offensive way in me, and lead me in the way of everlasting. Now, church, ang ganun sinabi ni David, Lord, search my heart. Alam mo, nung habang pinag-aaralan ko to, o nga no, Lord, search my heart. Ano ba talaga meron dyan na nagiging sagabal sa pag-serve sa inyo? Na minsan yung ginagawa ko ay hindi na talaga, yung from the heart. Kumbaga, nagiging routine, kumbaga. Okay? Lord, search my heart. Maybe meron akong dinideny or meron akong mga bagay na hindi ko talaga ma-confront. That's why you have to search my heart. And most of us Christians, ayaw ng confrontations, ayaw ng self-evaluations, ayaw check yung kanyang sarili, at ang gusto niyang tinitingnan lagi yung ibang tao. Nagkaintindihan mo tayo? Okay? Bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. Okay? At sana, church, I do believe, ang City Light, hindi lang kayo nandito para matuto, kundi dapat tayo ay lumalakas, nagkakaroon ng lakas ng loob, at nagiging warrior. Gusto niyo ba yun? Kaya pag uwi ni Pastor J. Maya at ni Reyes, they are warriors. Mag-aaway sila sa bahay na nila lang. Dapat lalabas tayo na may bagong perspective. Dahil naniniwala ko ang church natin, ang church na ginawa ng Diyos, hindi lang para sa'yo, kundi tinitrain tayo para maging good soldier pagdating sa labas. Okay? At lalo natin kung paano natin mag-win yung battle na lagi nagsisimula sa ating isipan, na which is tayo ay laging talo.
Pag mali ang perspective, mali ang pag-iisip, mali na rin ang magiging outcome ng ating ginagawa at pati yung ating emotions at pati yung ating attitude. Ang problema, madalas, ang naapektuhan yung ating karakter. Okay po ba yan? Pag mali na yung karakter mo, magiging mali na rin yung magiging attitude mo, magiging mali na rin yung pananaw mo sa buhay, magiging mali na rin yung mana sa paligid mo. Because, church, listen to this, pag mali ang puso, yan ang magdidictate sa'yo sa pagsisinungaling. Yan ang magdidictate sa'yo sa pagpapanggap. That's why, sabi ni David, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way of everlasting. Along the way, church, nakita ni David na siya pala ay master of deception. Master of lies. At di nyo ba alam na tayo ay napakagaling magsinungaling? Yes or no? Walang nagturo sa atin magsinungaling, kundi tayo ipinanganak ng ano? Sinungaling. Totoo hindi? Marami sa atin ngayon nagsisinungaling. At magaling dyan, alam mo, church, sa lahat ng dapat nating piniperfect, ang napiperfect natin ang pagsisinungaling. Tama ha? Tingin ka, sabi mo, meron ba siyang sinabi sa'yo na nagsisinungaling ka? Na pinagkasinungalingan mo para lang matakpan mo yung mga bagay na dapat mong pagtakpan? Okay? Ako lang ba example ko si Ridem? Okay? Si Ridem one time sa bahay, pag nagde-date sila Pastor Je at si Resel, pag may mga babies dito, kung gusto mag-date, pwede yung iwan sa bahay. Okay? Kaya marami akong duct tape sa bahay. Okay, diyan lang kayo, ha? Okay, joke lang. One time, sabi ko kay Ridem, okay lang sa'yo, ikwento kita, Ridem, ha? Okay, sabi ko, Ridem, alam ko si Ridem ay mabait, magalang na bata, pero minsan madalas, instinct natin ang magsinungaling. Go, Ridem, before you watch, si favorite yung mamanood ng Cars. Okay? Yung sa tablet. Go, Ridem, bago ka mag-watch ng Cars, dapat kang matulog. Kasi tanghali yun, 2:00. Pinahiga ko siya, gumagawa ko ng layout, tinitingnan ko siya. Kunyari, gumaganon. Okay? Hindi ko naman, tinuro ata ni Pastor Gerald, lang. Okay, siguro, Ridem, sleep. Nag-sleep ka na? Opo. Ano nag-sleep ka na? Kakahiga mo lang, nag-sleep ka na agad? Okay? Gusto ko manood ng Cars. Sabi ko, no, you have to sleep. Alam mo, umabot kami ng 4:00, hindi natulog. Sabi ko, you have to face the consequences, sabi ko. Hindi ka pwede manood ng Cars. Umiyak. So, matutulog ka ba? Hindi. Next time, Ridem, sabi ko, for today, hindi ka pwedeng manood ng Cars. Sabi, no, yes, sabi ko. Kasi nga, nagsinungaling ka. Next week, pagbalik mo, dapat ka matulog. Alam mo, bumalik siya next week, nag-date na naman sila. Grabe itong date na itong date. Nag-date nito mga tayo. Okay? Okay? Kaya sweet na sweet sila eh. Alam mo, pagdating ng bahay, mga bandang 2:00 din, alam mo, natulog siya agad. Alam niya yung gagawin niya. If you, para magkaroon ka ng self-evaluation, dapat itama mo yung mali. Kasi madalas, minsan, alam mo nang ito yung mali, alam mo na ganito ka, ayaw pang baguhin. That's why sabi ni Lord, search my heart. Baka merong dyan. Kasi nga nakita ni David, kung if you know the story, alam mo saan si David nagkamali? Saan? Pero if you read this in your, in 2 Samuel, it's in your notes, when the time nagsimula, okay, ang pagkakasala ni David in 2 Samuel chapter 11 verse 1, sabi doon, in the spring of the year when kings normally go out to war, David sent Joab and the Israelite army to fight the Ammonites. However, David stayed behind Jerusalem. Ito yung time na nagkaroon ng problema si David. Kasi dapat ang king that time, dapat nasa gyera, leading his people. But that time, David stayed. And then dyan pumasok yung tinatawag na kasalanan. Maybe wala mo sinabi ang Bible, maybe David is thinking, ay, deserve ko muna magpahinga.
Kasi ilang taon na akong laging nasa battle. Okay, simula pa ng 17 years old ako, kaaway ko na si Goliath. Maybe this time, okay, nandito naman ako sa bahay. Magkape-kape, mag-inom-inom, at mag-relax. Okay, and again, hindi ko sinabing masama ang mag-relax, okay? Deserve natin mag-relax. Pero, that time, David was supposed to be in the war. Diba minsan dapat nandun tayo sa war, pero pinipili natin magkaroon ng scapegoat. Deserve ko naman. And then that time, ano nangyari? Habang naglalakad si David, ano nakita niya? Sino nakita niya? Wala nyo. Si Mickey Mouse. Sa kasal siya eh. Okay? Si Bathsheba naliligo. When David saw Bathsheba bathing sa rooftop, okay, kasi nga palas, kita niya lahat. Alam yung look dyan, when David look, hindi lang once, kundi tuloy-tuloy. Wow! Sabi niya si Bathsheba, ganda, sexy, wow. Maybe deserve ko naman ng company. Maybe kasi baka iniisip niya, wala akong kausap, baka siya pwede kong maging makausap. So, ang ginawa ni David, pinasundo si Bathsheba sa bahay, mag-isa lang siya, tula siyang ginagawa, idol. Ano ang nangyari? Natukso sino? Si David, di ba? Nagkaroon sila ng ano? And nabuntis niya sino? Si Bathsheba. At minsan, madalas mga kaibigan, tingin sa akin pumapasok ang kasalanan pag gumagawa ka ng parang wini-way out mo na, gumagawa ng dahilan para deserve mo yan. At madalas, minsan, yung puso natin, church, listen to me, yung puso natin nagsasabi sa atin, konti lang naman yan. Hindi yan big deal. Tama? Hindi yan big deal. And yet, what happened to David? Yung kanyang konti lang naman yan, kaya kong escape yan, okay? Ano naging problema? Lumaki ang problema. Now, sabi po dun sa psychologist, tawag dyan is cognitive bias, meaning in the Bible, tawag is flattering, deceiving, or diluted. If you read in Psalms 36 verse 2, in their own eyes, they flatter themselves too much to defect or hate their sin. Meaning, kunti lang yan, hindi naman masyadong malaki ang ginawa kong kasalanan. Okay ba yun? Marami sa atin, alam mo nang nagkamali ka, ayaw mo pang mag-seek ng advice. Ayaw pang aminin. Now, church, magkaiba mayroon kang remorse. Okay lang magkaroon ng remorse, but remorse without repentance ay hindi talaga nagbago ang tao. Okay pa ba yun? When David, sinabi niya, kailangan kong gawin ang paraan. Anong ginawa ni David? Kwento ko, pinauwi si Uriah, na asawa ni Bathsheba, at sinabi ni David, para nang pagtakpan yung kanyang ginawang mali, pauwi mo si Uriah, okay? At para makapagsiping sa kanyang asawa upang isipin ni Uriah, yung anak ay kanya. Grabe ginawa ni David, Yung kasinungalingan. Because our heart is deceitful. Imagine this, nakita ni David kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya. At kung paano ang Diyos nilagay si David sa position niya bilang isang king. At paano siya pinili ni Samuel upang maging king ng buong Jerusalem. And yet, nagkasala. Tingin sa akin, hindi agad nagdalawang isip si David para pagtakpan yung kanyang pagkakamali. Pinauwi si Uriah, but Uriah ay masyadong loyal soldier. Sabi ni Uriah, hindi Lord, hindi may king. Hindi ako pwedeng umuwi sa bahay samantalang yung mga kasama ko ay nasa gyera. Hindi ako pwedeng matulog sa loob ng bahay o makipagtalik sa asawa ko, ang mga kasama ko ay namamatay sa gyera. So ang ginawa ni David, nilasing si Uriah hanggang sa nakita ni David, si Uriah ay very loyal. Alam mo ang ginawa ni David? Tinawag si Joab, pababalik ko yan si Uriah, make sure si Uriah ay nasa front line. At gusto ko mag-withdraw kayo at hayaan yung mamatay si Uriah. Dahil nga gustong pagtakpan ni David yung kanyang tinatawag na kasalanan. No, church, marami sa atin hanggang ngayon, pinagtatakpan ang kasalanan. At gumagawa ng way
para lang makalimutan yung ginawa niyang mali, yung ginawa niyang, yung kasalanan, nakala niya matatakbuhan niya, like David. That's why we have to examine our hearts. Lord, search my heart. Baka mali na yung motibo ko. Di ba? Baka mali na yung ginagawa ko, Panginoon. Baka mayroong kasalanan dyan, gumagawa ko sa ministry para mapagtakpan yung kasalanan. Marami sa ating ganun. Tama? Gumagawa ng way para hindi mapag-usapan yung kanyang kasalanan upang makalimutan niya bigla. Ano? Sabi doon, in their own eyes, they flatter themselves too much to detect or hate their sin. Now, church, listen to this. Now, in your notes, meron tayong 5 indicators of self-deception. Maybe you are one of this. Baka meron ng sinyalis sa buhay mo na ikaw ito tinatawag na addiction to distraction. Now, ito yung mga tao, natingin sa akin ha, ito yung mga tao na alam nilang may mali sila at gumagawa ng bagay para sila ay madistract upang hindi nila makita yung tunay nilang yung kanilang mali. For example, nagiging addict saan? Sa Facebook, sa pornography, from distraction to distraction, okay? Minsan, binibisi mo yung sarili mo sa ibang bagay upang hindi mo ma-confront yung sarili mong na dapat mo i-confront. Okay pa ba yun? Minsan, binibisi yung sarili sa ministry. Okay, may kilala akong ganyan, akala ko one time, hindi ko nababanggit yung pangalan, hindi taga sa Dita Light. Okay, tingin mo katabi mo, hindi siya. Okay, hindi siya. Nagtataka ako, that time, lahat ng meron sa ministry, binibili niya. Sabi ko, ba't mo binibili yan? Sabi ko, may budget naman ang church. Lahat ginagawa niya. Every Saturday pa lang, nandun na siya. Yung pala merong kasalanang ginagawa. Okay? Self-addiction to distractions. Maybe mga single men, maybe meron kang dapat i-confront sa sarili mo, pero ginagawa mo, ito yung scapegoat ko upang makalimutan ko yung sarili ko. Maybe men. 100% of men, 85% ay lulong sa pornography. Okay ba yun? At baka iba, addict sa games, sa lahat ng bagay. Pangalawa, yung manic cherryness. Ito yung mga sinyales, ito yung mga tipo ng mga tao nagpapanggap na masaya. Okay pa ba yun? Akala mo ang saya-sayo pala, hindi. Alam mo yung Lego principles? Alam nyo ba yun? Lego principles. Every day is awesome, di ba? Every day, when you're part of the team, di ba? Every day is awesome, di ba? So, ibig sabihin, maraming tao nagpapanggap na masaya sila. Ayaw nila ipakita yung tunay na sila. Kasi nga, dapat every day is is awesome. Church, nagpo-post sa Facebook, di ba? Minsan, kala mo ang saya-saya. Yung pala, hindi. Okay, maybe iba sa atin, talagang bagsak. Pangatlo, mayroong judgmentalism. Ito yung mga tipo ng tao, instead na tingnan yung kanilang sarili, ang ginagawa nila, tinitingnan yung ibang tao kung anong ginagawang mali. Agree o disagree? Totoo, hindi. Di ba minsan yung mga tao masyadong defensive? Ayan. Yung bang hindi ako yan. Okay? Hindi ko ginagawa yan. Gumagawa lang kami ng project. Para mas si JD kanina. JD, ano paalam si JD? Daddy, pupunta kami sa school, sa classmate ko, sa house. Gagawa kami ng project. Sabi ko, pero gumagawa naman daw sila ng project. Okay? Pero minsan madalas, mga kaibigan, yung mga taong defensive, yung mga taong laging na-offend because they are defending yung mali nila. Okay? Ito yung sign ng you are deceiving yourself. Tama? May kilala kayong ganyang tao? May kilala wala? Akala ko magtuturo agad kayo, okay? Natuto kayo. Kasi minsan ganon defensive and also cynicism. Minsan cynicism, lahat naman mali. Wala namang gumagawa ng tama. Okay? Sunod na lang din ako. Kasi nga pangit na rin nakikita ko. Okay, yan ang mga 5 sinyales na mga bagay na kung saan tayo ay we are now deceiving ourselves. No, church, nasan ka doon sa 5? Ay, grabe Saan ka dito? Na minsan papanggap pa, pupunta na yung church, halimbawa, punta ka dito para lang for the sake of friendship, for the sake of makita mo lang yung kasama mo, mga barkada, pero hindi ang Panginoon ang sinisik natin. Nagkakaintindihan ba tayo?
Saan ka dito sa 5 indicators? Naku, indicators. Pag nag-warning sign, alam mo ba, anong gagawin mo? Or hinahayaan lang natin. One time, mayroong isang tao, sabi niya, Pastor John, introvert ako eh. So, anong gagawin mo kung introvert? Alam niyo ba introvert? Ha? Alam niyo ba yun? Yung taong gusto na mapag-isa. Dito lang ako. Okay, sabi kong ganyan ka. Now, nakita mo ngayon sarili mong ganyan ka. Anong gagawin mo para mag-excel? Nakakaintindihan ba tayo? So, church, be honest. Pakicheck sa inyong notes. Saan ka dito? Addiction to distraction. You are just distracting yourself sa true you. Okay, pangalawa, manic cheerness. Nako, maraming ganyan. Sabi niya, loudest, siya daw yung pinaka may problema. Okay? And then dito, minsan mga pastor, minsan mga pastor, meron kaming danger, na minsan pinapakita namin okay kami. Tama? Strong kami. Pero actually, hindi. Okay po ba yan? Kaya nga sabi ko sa inyo, protect us, fist bump, liwan nyo ako, ang dami ng tukso, di ba? Pag may mga kausap kong chicks, laging gumaganon. One time, sabi ko kala Joanne nung nagkaroon kami ng sa isang event, alam mo, mayroon lumalandi sa akin dito. Kasi tumatabi na sa akin. Yung nawawalan na ako ng pwesto sa pagtimpla ng kape. Gusto ko nang bubuhusan ng yawa-yabang Sabi niya, alam mo, ilang taong ka na? Tinanong ako. Sabi ko, sa 43. Talaga? Mukha ka ng 39. Wow. Magaling ako. Sabi niya, alam mo, may binuksan ko yung tablet ko, nakita niya agad yung family ko. Ay, may asawa ka mula. Oo naman. Ang ganda ng misis mo. Siyempre. Proud ako doon. Sabi niya, siguro hindi ka sakit sa ulo kasi yung mister ko sakit sa ulo. Indicator yon. Men, pag once na ang babae nagsasabi na sa'yo ng problema nila mag-asawa, sign yun ng distance. Sabi ko sa kanya, maganda yan, kumausap ka ng taong pwede mong kausapin. Ako, busy ako sa pagtimpla ng kape. Mag-isa lang kasi ako doon, totoo. Mag-isa lang ako doon, kasi ako kaya ko to. Pero sabi niya, alam mo, yung mister ko, napakasakit sa ulo. Nang bababae siya, ako nga, alam mo yung ginagawa ko lahat. So, kung kinukuha niya ng simpati ko. Sabi ko, asawa ko hindi ganyan. Get behind me, Satan. Joke lang. Gulat siya. Alam mo ba yun? Joke lang, So, judgmentalism, defensiveness, cynicism, church, yan ay mga indicator ng pagmagiging na dapat natin i-resolve at dapat nating ayusin. Now, church, before tayo mag-proceed, gusto ko sana i-check ninyo nasaan ka na dyan. Huwag mong ipakita sa katabi mo, you have your notes. Check it right now because itong linggo, this Sunday, today is our self-evaluation. Self-examination. Okay? Check it. Huwag mong ipakita sa katabi mo. Grabe, no? In David, alam mo, nakakatawa, church, is God good? Alam mo ba, sa ginawa ni David na kalokohan, ang ginawa ng Diyos, pinadala niya, walang iba kundi si Prophet Nathan. Para lang i-confront si David, and then sinabi ni Nathan, hindi si Nathan kundi si Prophet Nathan, about kung paano i-confront si David by telling stories. Sabi ng Nathan, David, meron dalawang klase ng lalaki. Isang sobrang yaman at isang masobrang mahirap. Sobra. Talaga. Kaya napapano ko sa sobra. Meaning, itong mayaman ay napakaraming tupa. But itong mahirap, meron siya nag-iisang tupa. Yung tupa niya is parang pet. Mahal ng pamilya niya. Welcome sa family niya. Parang belong sa family niya. And then, itong mayaman na to, nagkaroon ng guest, okay? Bisita sa kanyang bahay, pero hindi siya kumuha sa kanyang tupa. Ang kinuha niyang pagkain, yung tupa ng tao mayroong tupa nag-iisa. Instead, kumuha sa kanya, yung mismong mahirap, okay, nag-iisang tupa. Tama ba yung pagkakalo ko? Nalito na ako. Alam mo sabi ni David, yung taong yan masyadong wicked at deserve to die. Alam mo, church, tingin sa akin, ang dali
mag-judge sa ibang tao na minsan hindi natin nakikita yung lag sa sarili nating mga mata. Diba sabi ng Bible ni Jesus Christ, bakit po tatanggal yung speck sa mata ng ibang tao, samantalang yung lag sa mata mo, hindi mo nakikita. At marami sa ating ganyan. Alam mo, sabi ni Nathan, atayish. Sa Hebrew words, atayish. Meaning, you are that man. Ewan ko lang, nilagay niyo ba yung sarili niyo kay David? You are that man. Ang dami natin sinasabing masama sa ibang tao, kung ibinalik sa atin, ikaw yan. Tama? You are judging people by their actions, by yung pinapakita niya sa Facebook. Okay? Di ba ganun tayo minsan kumukuha tayo mga dapat natin kaiinis sa buhay natin, yung mga taong nakikita natin masaya? And madali magsabi na, yung mga tao yan salbahe, yung mga tao yan hypocrite, pero hindi mo nakita, ikaw mismo, hypocrite din. Ako minsan guilty din ako dyan. That's why itong topic na to, grabe yung pinag-aral ko buong linggo. Masyado ako, Lord, search my heart. Baka mali na yung motibo ko, baka mali na yung puso ko, baka mali na yung ginagawa ko. Pag mali na yung ginagawa ko, pag mali na yung puso ko, hindi na kita nag-glorify. At balang araw, church, tingin sa akin, yung makasalanang ginagawa natin, lahat yan ay uusbong. Magmamanifest. At merong taong magkukonfront sa'yo, like Prophet Nathan. Kung wala, ay nako, church, magtaka ka. That's why, meron mga taong pinapadala sa inyo. Number one, sabi daw, what? Ito yung tatlo, okay? What problem? My question is to you. Gusto ko sana sagutan yan sa inyo right now. What problem are you denying? That's a personal question. What sin are you rationalizing? Meaning, you're trying to explain. You are rationalizing yung mali mong ginawa. And then, what issue are you hiding? Pwede ba natin sagutan yan? Huwag mo pakopyahin katabi mo. What problem are you denying? Okay? Ano pa yun? What sin are you rationalizing and what issue are you hiding? Now, church, gusto ko sana mamaya, alam mo, kung meron kayong discipleship, sabihin mo yan. Meron kayong grow group, sabihin mo yan. One time, yung men's na sinasalayon ko men's group every Wednesday. Sabi niya, Pastor John, what is your weakness? After niya nasabihin yung mga weaknesses nila. Alam mo, sabi ko sa kanila, alam mo, number one weakness ko, chismoso ko. Joke lang. Tawa na ng tawa. Alam mo, minsan, sabi ko, alam mo, ang hirap aminin ng ano yung weakness mo. Ang hirap aminin sa sarili mo at sabihin mo na ikaw ay ganito. Pero church, tingin sa akin, ang pag-amin ng weakness ay hindi kahinaan. Hindi yan sign ng kahinaan. Kundi yan ang sign ng kalakasan. At sign ng success. At sign ng panimulang pagbabago. Kasi hindi mo kayang bago, you cannot change what you cannot confront. Okay pa ba yun? Kailangan mo i-confront muna, tingnan mo muna, dapat bago mo ayusin yung ibang bagay. 3 bagay po, 3 warning signs. Now, church, ito po yung napaka-importante. Ito po yung solusyon. Okay? At maraming tao ayaw nito. Watch for what others have tried to tell you. Meron bang mga ganun tao sa inyo? Bang pinagsasabihan ka, may sinasabi sa yung totoo, ayaw mong pakinggan, nagagalit ka pa, na-offend ka pa. Okay? Ako minsan, ako direct kong tao, pag may nakita ako sa yung mali, sasabihin ko ulit sa'yo. Church, ako mismo, bilang isang pastor, sinabi ko na to kay Justin before, Justin, be my Nathan. Kung meron akong ginagawang mali, confront me. Kausapin mo agad ako so that maayos ko yung dapat kong ayusin. Kasi hindi ko maaayos kung hindi ko alam. Kasi nga minsan, madalas, yung puso ko, binubulag na rin ako sa mali kong ginagawa. Na akala ko tama. Okay ba yan? Look
for a person, okay, hanap kayo ibang tao na pwedeng mag-confront sa'yo. Sabi, watch for what others have tried to tell you. Baka pag sinabi, ang tigas ng ulo mo. Okay? Meron tayo the horse principle. Ano ba yung horse principle? Pag may nagsabi mukha kang kabayo, isang tao, huwag kang maniwala. Pag dalawang tao na nagsabi sa mukha kang kabayo, mag-isip-isip ka na. Pangatlong tao nagsabi sa mukha kang kabayo, manalamin ka na. Ang dami natin salamin dito. Ibig sabihin, totoo na. So, church, kung meron nagsabi sa iyo doon, totoo. And again, look at me. Sabi ko sa katabi mo, wag kang ma-offend. Sabi mo nga, wag kang ma-offend. Be grateful. Amen? Yes? Pangalawa, watch for what you rationalize. Tingin sa akin. Ano yung madalas mong ini-explain sa ginagawa mong mali? You have to watch. Ano ba yung mga bagay na madalas mong pinagtatakpan? Okay? And church, kagandahan sa amin, lalo na sa akin, kaya kong ma-discern kung may pinagtatakpan ka ba o wala. Pag halimbawang pagod na ako sa iyo magtanong, hayaan na lang kita. Okay ba ba yun? Pangatlo, watch for where you are most defensive. Agree? Alam mo, malalaman pag defensive ka? Okay? Alam ko kung matumatawa ka, JP. alam ko kung paano ka defensive. Okay? Alam mo yung mga taong defensive, sagot agad, hindi pinag-iisipan. Agree? Kaya alam ko, pag may pinagtatakbang ka, makukuha kita sa pamamagitan ng mga maraming tanong at lalabas ang tunay na sagot na hinahanapin sa'yo. Now, church, question to, personal. Watch for what others have tried to tell you. Now, this time, will you be, pakilagay nga sa note ninyo, meron bang taong laging nagko-correct sa'yo? Or laging nag-check sa'yo? Kung meron yung taong yan, pakisulat yung pangalan. Write it down. Initial. Okay, initial. Initial. Kung wala kang maisip, meaning walang taong nagmamahal sa'yo. Nakukuha nyo? Pero write down. Write the name of that person and be grateful because alam mo, hindi makikita ni David yung kanyang pagkakamali. Hindi siya matatawag na a man after God's own heart kung walang prophet Nathan nang ginamit ang Diyos para makonfront siya. Clear? Pangalawa, watch for what you rationalize. Pangatlo, saan ka ba defensive? Saan ka ba defensive? Ako minsan, alam ng asawa ko kung nagsisinungaling at defensive. Kitang-kita niya. Lalo akong nauutal. Hindi magkadugtong-dugtong yung kwento ko. At meron mga bagay na dapat kong patunayan sa kanya. Like for example, pag nagkamali ako ng bili, kailangan ko patunayan na gumagana. Pero hindi ko lang maamin nagkamali ako. At mahal ang bili ko. Parang ganun. Okay ba yun? Now, church, kaibigan, alam mo, this time, today, medyo mahaba tayo ngayon because napaka-importante. Kaya madalas hindi ka magamit ng Panginoon kasi merong hadlang. Merong sagabal. Kaya hindi ka maka-all out 100% na magsabi, yes, Lord, send me. I am available. Use me, Lord. Because there's something na dapat natin i-confront at ayusin sa puso natin. Clear? Clear? That is why, napaka-importante ng tatlong tanong na yan. Minsan may nagsabi sa akin before, sabi, John, nung nasa ministry pa ako, ito si Jason Harmeyer, John, you are so focused sa ministry. I go, yes, you are so workaholic. Okay, sa ministry. Grabe, pag nakita mo yung buhay ko noon, walang araw-araw nasa ministry, nasa mga campuses. Umiikot sa lahat ng campus ng Pasig. Sabi John, masyado kang, no, I'm doing this for the Lord. Sabi ko, no, this is for the Lord. Sabi niya, no. You have to slow down. You have to take a rest. And then sabi ko, Lord, kung talagang gusto ni Lord, sabi ko, natanggalin ako at gusto niya ako pagpahingahin, tanggalin niya ako sa ginagawa ko yun. Nag-resign nga ako.
Pinakita sa akin na hindi yan. Church, alam mo, nakita ko at kinonfront ko yung sarili ko, oy, John, hindi na priority ang family mo. Yung asawa mo. Alam mo, 2014, since 2014, ako ay naging independent, o tayo ay naging independent. Alam mo, nagkaroon ng time with my wife and with my kids. Church, maybe God is telling you something to let go. Maybe God is telling you something na dapat nating i-confess. Maybe right now, but Lord, search my heart. But Lord, search my heart and know my anxious thoughts. David nagkaroon siya ng self-evaluation. Ano ba yung nagiging problema ko? Masyado akong worried. Masyado akong frustrated. Masyado akong broken. Maybe there's something wrong. Maybe there's something wrong in you. Maybe dapat natin ayusin ngayong hapon. Church, the more convinced you are that you don't have a problem, the more likely meron ka. Ano sabi doon sa last? Sabi ni David sa ano to? Sa Psalm 51:10. Before that, church, sana gawin natin tong prayer. Sabi ni David, Lord, create in me a pure heart. O God, and renew a steadfast spirit within me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Lord, create in me a pure heart. Alam mo, this past week, nakita ko, dinideceive ko pala sarili ko. So when naging prayer ko, Lord, create in me a pure heart. Church, sabi doon sa Psalm dito, sabi doon sa Psalm 37, delight yourself. Again, if you know the verse, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Now, church, look at me. Pinag-aralan ko to, nintindi ko yung desire. Ano ba yung desire talaga ng puso mo? Nung nagkaroon kami ng event sa first time sa Mega World, sabi doon, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Alam mo, na-realize ko, ang desire natin, hindi pala mga material na bagay. Ang desires pala natin, hindi yung mga meron sa mundong ito, hindi yan ang desires mo. Ang desires natin pala ay hindi yung ma-achieve mo yung gusto mo ma-achieve. Ang desires pala natin is makilala ang Diyos na sinasamba natin. Dapat yun ang desires. Yun ang talagang pinaka-desire ng isang Kristyano is to know His God. Wala nang iba. Hindi mga material na bagay, hindi anong meron sa mundong ito, kundi yung makilala mo si Kristo talaga. That's the desire, and He will give you the desires of your heart. That's why, Lord, create in me a pure heart. Test me and know my anxious. Sabi yun, search me, O God. Search me, O God. Lord, kung gusto mo i-create ako ng pure heart, you have to search me and help me to confront yung dapat kong i-confront at itama ang dapat kong itama at i-confess ang dapat kong i-confess. Ang problema sa atin, ayaw natin ng ng katotohanan. Sorry for the word, ang dami tayo, karamihan, including me, nagiging ipokrito, plastic. Ayaw nyo sabihin, ayaw ting amitin ng Lord, create in me and search my heart. That's why itong verse na to, naku kay church, gawin natin itong prayer. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. If you are desiring something else, church, your heart is deceiving you. Dapat ang desire natin is makilala lalo ang Panginoon. Amen? Tahimik kayo. Are we clear? Pwede ba tayong basahin ito sabay-sabay, search me? In Psalm 139. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Search me, O God. Know my heart. Test me and know my anxious thought. See if there's any, and lead me in the way of everlasting. In the way everlasting. Church, pwede ba tayong maging prayer ngayong gabi?
Meron ba dapat dapat ayusin in front of God? Alam mo kaibigan, look at me, bago tayo magtapos, hindi aksidente talaga naging part ka ng family ng Panginoon. At sana, ang goal natin hindi lang papuntang langit. Dapat ang goal natin, makilala natin yung Savior natin. Makilala natin yung Lord natin. May experience talaga natin yung grace and mercy ng Panginoon. Kasi pag na-experience mo talaga, magmamanifest sa'yo naturally yung tinatawag na yung good works.